Praise God. Morning. Morning. Amen. Salamat po sa Panginoon sa kanyang presence na naranasan po natin ngayon sa ating pong pagsamba sa dakilan niyang pangalan. Amen. Isa nga pong palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Linggo na ng Pebrero, ang bilis ng araw, 10 buwan na lang, 2026 na. Pinabibilis na talaga ni Lord. Di ba? Dahil malapit na siyang dumating. Totoo po yun, mga kapatid. Malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya patuloy tayong maghanda. Patuloy tayong mamuhay ng may pananabik sa kanyang muling pagparito. Amen po, mga kapatid. Sa ating pong pagtalakay, tayo po ay nasa ikalima na. Malapit na tayong matapos sa ating serye kung paano po tayo magiging effective para sa kaharian ng Diyos. Pero again, ang pinakamahalaga po talaga ay yung presence ng Panginoon sa ating pong buhay. Amen? Kahit na anong pagsisikap natin, kung walang pagsama, paglakip, kung wala yung pagkilos ng Diyos sa ating buhay, wala tayong magagawa. Sabi ng Panginoon, kung kayo ay hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Apart from me, you can do nothing. Kahit na ang gaganda ng mga payo, ang gaganda ng mga practical tips na mapapakinggan natin sa mga mensahe, sa mga pagtuturo, subalit kung wala po ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay, pwede siguro magawa natin ng 1 o 2 araw, pinakamatagal na yung 1 buwan. Pero kung ito po gusto nating maging habit talaga, maging ugali natin, kailangan natin po ng malalim na paghuhugutan ng lakas at ito po yung ipinagkakaloob ng Espiritu ng Diyos. Amen? Yung presence ng Panginoon sa atin po mga buhay. Amen? Kaya pagkatapos ito, babalikan natin yung pagkilos at yung kapuspusan ng Banal na Espiritu after po ng serye natin ito. Amen. Nasa ikalima na po tayo. Natututo po ba kayo? Review tayo. Ano yung una? Ano yung unang habit? Ano yung unang habit? Be proactive. Yung pag may nangyari, sisihin mo yung iba. Tama? Hindi. Wag ang una nating tendency ay maghanap ng masisisi o maghanap ng maituturo, kundi ano ba yung responsibilidad natin? We have to be responsible. Ikalawa po, sabi natin, we have to begin with the end in mind. Mahalaga na sa pagsisimula, bago mo simulan, dapat alam mo kung anong dulo, kung anong lundo ng iyong gagawin. Di ba? Napag-usapan din po natin, mga kapatid, ano nga yung pangatlo natin? Na yung pong kahalagahan ng tayo po ay iisip ng tama. Yung win-win, pinag-usapan po natin yon nung nakaraang linggo. Pero ngayon, pag-usapan po natin, napakahalaga, ito po yung tungkol sa pang-unawa. Pang-unawa. So ano pag-usapan po natin? Listen well before you speak. Sino po rito mabilis ang bibig? Guilty. Yung hindi mo muna nag-iisip bago po siya magsalita. Di ba, meron pong kasabihan, bago ka daw magsalita, magbilang ka ng 1,000. Yung iba yata mukhang dapat 1,000,000 ang pagbibilang na gawin bago siya magsalita. Madalas tayo po ay nagkakamali sa atin pong sinasabi. Bakit? Mabilis tayong sumagot. Mabilis tayong magbitaw ng salita. Na pag ito'y nabitawan na, unfortunately, hindi na ho natin madali-daling mababawi. Diba? So yun po ang pag-uusapan natin. Sabi po ni Apostol Santiago sa ating talata, James chapter 1 verse 19, matuto kayong makinig. Sabi mo sa katabi mo, matuto kang makinig. Ayan. Be quick to listen, slow to speak. Minsan baliktad tayo Bakit? We are quick to speak and we are slow to listen. Ang galing ni James. Bakit? By the way, si James ay half-brother ni Jesus. Nanay niya si Mary, tatay niya si Joseph. Okay? And dito po, yung wisdom, yung karunungan po ng Panginoong Jesus runs doon sa kanyang half-brother na si James. Napaka punong-puno din ng karunungan ito pong si James. Sabi niya, be quick to speak and slow to listen. Hindi. Ang sabi, be quick to listen and slow to speak. Mag-isip muna bago ibuka ang bibig.
Okay? Mabilis dapat ang pagpakikinig kasi dalawa ang tengang binigay sa atin ng Diyos. Isang bibig lang. Bakit? Di ba? Para dapat mas madali tayong makinig kaysa magsalita. Di ba? Madaling makinig at dapat mabagal magsalita. At ito pa, dapat mas mabagal tayong magagalit. Sino rito laging high blood? Taas ang kamay. Mga nanay, hello. Laging nagagalit. Sino rito pagpunta sa chapel kanina bago pumunta ay tensyonado na. Mataas na ang boses, mataas na ang BP. Di ba? Sabi po, slow to become angry. Be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Sabi nga po ni Stephen Covey, yung pong ating binabalik-balikan na libro, most people do not listen with the intent to understand. They listen with the intent to reply. Yung kausap mo, hindi siya nakikinig talaga. Nakikinig siya, yes, pero nakikinig siya para may maisagot kagad sa'yo. Hindi para maunawaan o maintindihan kung ano ang iyong sinasabi. Yung mga anak, ganon minsan no? Hindi ka pa tapos magsalita. Doon si mami, relate na relate no? Yung bang hindi ka pa tapos magsalita, may sagot na kagad sila. Diba? Siguro sa inyo hindi ganun Diba? So tama itong sinasabi ni Stephen Covey. Most people, hindi naman lahat. Sabi niya, most people do not listen with the intent to understand. Alam mo, maraming problema, maraming away yung hindi sana nagtuloy kung marunong lang tayong makinig Diba? At ang lagi natin hinahanap, paano tayo sasagot, hindi kung paano natin maunawaan at kung paano natin pahahalagahan yung pong boses o yung tinig ng atin pong kausap. Tama pa mga kapatid. So dapat po, baliktarin natin. Ang tama po ay ganito. Dapat nakikinig tayo ng may pangunawa bago po tayo magsalita. Make sure na yung pong kausap natin, binibigyan natin ng ating atensyon. Amen? Kahit sino pa yan, kahit bata pa yan. Alam niyo mga bata, kailangan po nila ng may nakikinig sa kanila. Ang hirap po kaya nung kala mo nakikinig sa'yo pero sabi nga, physically present but mentally absent. No? Ang layo-layo ng iniisip. Diba? Tapos sabi mo, nakikinig ka ba? Diba? So yun po mga kapatid, baligtarin natin. I-develop natin yung skill ng pakikinig. Ang tawag po dito ay empathy. Sabi nyo nga, empathy. Anong sikat ngayon? Apathy. Diba? Apathy. Siguro katunog apathy. Ano ba yung apathy? Yung nonchalant. Alam mo yung nonchalant? Walang paki. No? Apathy. Wala akong paki. Pero ang kailangan po, hindi yung apathy. Ang kailangan po ay empathy. Empathy or empathic. No, hindi siya sympathy lang. It's empathy. Yung sympathy, mababaw yun. Yung empathy, malalim yun. Dapat yung ating pakikinig should be empathetic. No? Or merong empathy. Hindi apathy It should be empathy. Okay? We listen to understand. And then finally, sabihin natin, naunawaan kita. Okay. Minsan, alam mo kung saan siya nanggagaling. Alam mo kung bakit gano'n ang sinasabi niya. Alam mo yung sakit, yung pait, yung hapdi, yung kirot na nararamdaman niya. And from then, doon ka magsisimula. Hindi yung, alam ko na yan, tama. Di ba? Meron ka na kagad hatol, parang si Dr. Kwak-Kwak. Di ba? Para kay isang doktor na, babalik ba kayo sa doktor kung lahat ng ihahatol sa inyong gamot, biogesic? Masakit ang tiyan, biogesic. Masakit ang ulo, biogesic. Hindi madumi, bibigay sa iyo ay biogesic. Nagtitibi ka, bibigay sa iyo ay biogesic. Minsan ganun tayo. Hindi mo na inaalam, ano ba ang sakit? Ano ba pinagmumulan? And then saka pa lang po gagawa ng reseta. Di ba? Minsan ganun tayo, para tayong si Dr. Kwak-Kwak, lahat biogesic. Hindi ho ganun mga kapatid. We have to seek to understand. Amen. Makinig. Baka yung tao na yon merong dinadamdam. Baka malalim po yung pinaghuhugutan.
Baka walang nakakaintindi, walang nakakaunawa. Di ba? Yun po yung skill na kailangan nating i-develop. Ako, isa po sa, sa akin to isa sa, lesson para sa akin, ito po pinag-aaralan natin. Hindi lang naman para sa inyo to, lalong-lalo na po para sa akin. Ako pa naman yung tao na kagad dahil sa personality ko, may sagot kagad ako Alam mo yun? Yung napakadali lang naman yun ganito lang yan di ba? Ganun po Pero mali pala yun, hindi pala dapat ganon. We have to seek to understand first. Amen? Matuto kang umunawa and then saka palang mauunawaan ka. Amen? So ito po mga kapatid, paano natin gagawin? Ito, meron tayong Bible character. Sino pa ba? Siyempre, si Jesus. Jesus modeled for us. In Mark chapter 10 verse 51, ito yung nag-struggle ako sa passage na ito ng napakatagal. Bakit? Tinanong ba naman ni Jesus yung bulag, gusto ba bang makakita? Sabi ko, hello Lord! Obvious! Alam ko kanyo, tanungin mo ba yung bulag, ay gusto mo bang makakita? Para bang tinanong mo yung taong gutom, gusto mo bang kumain? Okay? So yun po yung challenge. Minsan, sabi ko, Lord, napaka-obvious. Bulag yung tao, syempre gusto niyang makakita. But in analyzing the passage, ito po ang nakita ko mga kapatid. Ang una, gusto ng Panginoon na makita yung desire ng tao. That's one. Gusto mo ba talagang makakita? Abay, gusto ko po. Di ba? Pangalawa po, gusto ng Panginoon na i-express, ipahayag, i-confess ng tao yung kanyang pananampalataya. Nakuha nyo? So unang, gusto ng Lord ipakita yung desire. Desperate ka. Yes, Lord, desperate ako makakita. Pangalawa, naniniwala ka ba? Parang ganun ang tanong ng Panginoon Naniniwala ka ba? Gusto ko pong makakita. Pero siguro ito yung pangatlong punto na related po doon sa pinag-uusapan natin. Nung tinanong ng Panginoon ng bulag, gusto ba mong makakita? Alam naman ni Lord yon. Alam ni Lord, bulag yun. Hindi naman tinanong ni Lord, gusto ba bang makalakad? O hindi niya tinanong doon sa bulag, gusto ba bang makarinig? Tinanong ng Lord sa bulag, gusto mo bang makakita? Alam ni Lord yung need. Pero ito maganda, in-honor ng Panginoon yung tinig ng taong ito. Sa mahabang panahon, baka wala nang nakikinig sa Kanya. Amen? Sa Kanyang pagmamamalimos, wala nang pumapansin sa taong ito. Until finally, one day, nakita siya ni Jesus, napansin siya ng Panginoon. At sabi ng Panginoon, gusto mo bang makakita? And sa mahabang panahon, wala hong nagbigay ng panahon, nagbigay ng pansin sa lalaking ito. May kumausap sa kanya. Hello? Kahit alam na ni Lord, bulag to Siyempre gusto na ito makakita. Pero sabi ni Lord, pero gusto kong mapakinggan yung boses niya. Kasi mahalaga siya. Ang hirap kaya nung walang nakikinig sa'yo. Tama? Kahit nga sarili mo, pag kinausap mo, hindi rin nakikinig. Ang sakit nun. But this guy, this blind man in Mark chapter 10, Jesus asked him, what do you want me to do for you? Ano yung gusto mong gawin ko para sa'yo? Ang ganda nun. Ano yung gusto mong gawin ko para sa'yo? Sa mahabang panahon, hindi narinig ng lalaking ito na merong interesado sa kanya as a person. Pero sabi ni Lord, what do you want me to do for you? Iba yun. You know what? Ito rin yung tinatanong ni Lord sa atin this morning. Kinakausap din tayo ni Lord. Sinasabi ni Lord, what do you want me to do for you? Si Lord personalize Hindi siya one size fits all pag gumawa. No, personalize si Lord Alam ni Lord kung ay specific need. Alam ni Lord yung specs na kailangan mo. Ako kanyo mga kapatid. And He will tailor-made that answer or that provision
na isaktong-sakto sa'yo. Di ba? Pinakikinggan ka ni Lord. Alala ko yung commercial ng pita, di ba? Yung may mga diwata. Anong gusto nyo? Sports car, yung red. Di ba? Kahit alam na ni Lord, sa pagpe-pray natin, kahit alam na ni Lord kung anong sasabihin mo, gusto pa rin na madinig ni Lord yung boses mo. Nakukuha nyo mga kapatid? Lord, alam mo na po yun. Tatahimik ka na. Hindi ganon. Sabi ni Lord, gusto ko madinig. Kasi napakasarap sa pandinig ko ng boses mo. Hallelujah! Di ba nung naliligaw kayo doon sa mga asawa nyo ngayon? Gusto yung madinig ang boses nila. Noon, ngayon ayaw nyo na. Ngayon na, Sister Nida, ngayon na, nakukulili na. Pero noon talagang kahit na inaabot ng hating gabi, ng pag-akyat ng ligaw, para madinig lang ang boses ng sinisinta. Ngayon, hindi na sinisinta, sinisita na. Tumigil ka na nga. Napakalurit mo, ang kulit-kulit mo. Ulit-ulit ka na lang. Bakit ang mga nanay paulit-ulit? Kasabi ng nanay ko, kasi paulit-ulit pa rin yung ginagawa. Tama ba mga nanay? Kung may nagbago, magbabago din, sabi ng nanay. Tama naman. What do you want me to do for you? Sabi nung bulag, sa wakas, may nagmamalasakit. Sa wakas, merong umiintindi sa akin. Ang habang panahon, walang umiintindi sa akin. Apati lang. apati. But finally, there is someone who has empathy. Amen. What do you want me to do for you? Amen. Jesus often asks questions. Alam niyo, Panginoon, ang galing niya na magtanong. Sabi niya sa mga alagad, anong palagay niyo sa akin? Anong palagay ng mga tao tungkol sa akin? Ano sinasabi ng mga tao? Di ba? Nagtatanong sa Panginoon eh. Most of His teachings are questions. Di ba? At dito, master ang Panginoon sa pagtatanong. Sabi niya doon sa lalaking bulag, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Sabi, Lord, gusto ko pong makakita. At salamat, Lord, kasi ikaw lang yung unang pumansin sa akin. Diba? Salamat, Lord. Ganun na nagagawa po ng pagpakikinig. Diba? Ganun na nagagawa po ng mayroong naglalaan ng panahon para pakinggan at unawain tayo. At yun ang kailangan natin. Minsan gusto natin inuunawa tayo. Pero alam niyo, ang skill na gusto nating unang ma-develop, yung matuto tayong mang-unawa. Amen? Sa ating po pag-aaral, matuto kang umunawa bago ka maunawaan. Anong gusto natin? Gusto natin tayo yung maunawaan bago tayo yung mang-unawa. Pero ang skill o yung habit na gusto natin i-develop ngayong umaga, matuto kang mang-unawa and then saka ka palang maunawaan. Amen? Hindi puro ikaw. Hindi ikaw ang sentro ng universe. You are not the center of the solar system. It's the sun. Hallelujah. So ito yung minodel ni Lord. Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Nakinig siya. Kaya dapat mga alagad tayo ng Panginoon, matuto rin tayong makinig. Be quick to listen, slow to speak, and slower to become angry. James chapter 1, verse 19. Ano po ang ibig sabihin ng seek to understand first, then to be understood? Seeking to understand is an act of humility and love. Ang gusto natin, tayo yung mauna, tayo yung unawain. Gusto natin yung point of view natin ang marinig. Gusto natin lagi nadidinig yung boss. Sino sa inyo in love sa boses niya? Na gusto niyong marinig lagi yung boses niyo. Ayaw niyong marinig yung boses ng iba. Yeah? So seek to understand requires humility. Hindi mo magagawa ito kung hindi ka humble. Diba? Kung hindi ka mapagpakumbaba. And it requires love. Amen? Minsan, ang love po ay nasa pakikinig, nasa pananahimik. Diba? It requires humility
to temper your mouth and to listen. Shut up muna, Edgar, shut up ka muna, makinig ka muna. Di ba ganon? It takes humility. Kahit alam mo na, pipigilin mo yung sarili mo dahil gusto mo mapakinggan muna yung kabila. Huwag yung hahatol ka kagad, huwag yung meron ka na kagad papanigan. Diba? Dapat pakinggan mo muna yung magkabila bago ka magsabi kung ano yung iyong pananaw o yung point of view mo doon sa usapin na yun. Okay? It requires humility and it requires love. Amen? And sabi, listening reflects love and it builds trust. Diba? So ito po ay nakakatulong upang tayo po ay magtiwala. Diba? Yung tiwala. Yung mga anak nyo, bakit minsan wala ng tiwala sa inyo? Kasi hindi pa sila tapos, meron na kagad tayong diba? Minsan galit na kagad tayo. Yung sige, pagsalitain nyo, i-win nyo, i-build up nyo yung trust nila. Okay? At nagsisimula po sa pakikinig. Amen? Sa pakikinig. Develop natin tong skills ng pakikinig. When we listen first, we reflect the heart of God. Si Lord nga Si Lord, napansin nyo, kahit alam na niya lahat ng bagay, sabi niya, mag-pray kayo. Humingi kayo. Humanap kayo. Di ba? Gusto kong marinig ang boses nyo. Gusto kong makinig sa inyo, sabi ng Panginoon. Right? God is our example of seeking to understand first and then to be understood. Ang sarap-sarap kaya sa tenga ni Lord yung boses mo. Alam mo ba yun? Kaya dapat lagi mo siyang kausapin kasi nakikinig si Lord. Naniniwala ba kayo sa inyong panalangin nakikinig si Lord? Amen. So dapat ugaliin natin, araw-arawin natin, dalas-dalasan natin ang pakikipag-usap sa Kanya. Kahit na minsan walang kakwenta-kwenta. Yung sinasabi natin, kahit minsan paulit-ulit yung ating pong dinadasal, yung ating pinapadalangin. Ang mahalaga, meron kang time na makipag-usap kasi gustong-gusto ni Lord na makinig sa'yo. Amen? Gustong-gusto ni Lord na kausapin ka. Amen? Siya naman yung magsasalita sa pamamagitan ng Word of God. Tutugunin ng Lord yung panalangin mo, gagamit siya ng mga paraan para malaman mo na ang Diyos ay tumutugon talaga sa iyo pong panalangin. Seek to understand first and then to be understood. It requires humility, it requires love, it builds trust, and we follow God's example of listening, and then saka pa lang po yung speaking. Di ba si Adan, ang sabi ng Lord sa kanya, nasan ka? Alam naman ni Lord kung nasa si Adan. Pero bakit? Gusto ni Lord si Adan mismo yung magsalita. Di ba? Seek to understand first, then to be understood. Alam niyo pa mga kapatid, meron tayong mga examples dito. Yung isang counselor. Sino rito ang major ay may kinalaman po sa psychology? Mga psychology. Siya si Ate Faye. Si Ate Babes, no? Psychologist yan. Okay? Isa ho sa ministry na medyo struggle ako itong counseling. Talagang yung mga pinapayuhan ko sa halip na magkabati, naghihiwalay . Joke lang po. Okay, counseling. A counselor's effectiveness comes not from speaking first, but from listening deeply to understand. Tama, Ate Babes, ano? Ang mga counselor, pag pumunta po kayo sa kanila, hindi sila ganong nagsasalita. Bakit? Bas nakikinig sila. Minsan dyan, meron akong kausap, meron akong humihingi ng advice sa akin. Wala naman akong sinabi. Sabi niya sa akin, patapos kami mag-usap, salamat po sa payo nyo. Sabi ko, ano ba pinayo ko? Wala naman akong sinabi. Pero nung binalikan ko po yung pag-uusap namin, nakinig ako sa kanya. At napakalaking bagay pala. Itong merong nakikinig sa'yo. Amen. Amen po. Sa mag-asawa, dapat po wag nating aalisin yung panahon na tayo po'y nag-uusap sa diba? Alam ako, 2 taon na silang hindi nag-uusap . Pero pag nasa labas ng bahay, ang tawag nila, darling. Pero pagdating sa loob ng bahay, parang parang si Tom and Jerry. Okay? Talagang sabi ko, grabe ito. Diba? Pag nasa labas, pag nakita ng ibang tao, tawagan si darling. Pero pag sa loob ng bahay, walang pakialaman. No? Ano nga yung kanta natin? Apati. No?
It's apathetic. Okay? So mga kapatid, we have to speak and then listen. Listen deeply. Listen to understand before we speak. Isa pa ring example sa Bible, negative naman. Ito pong si Haring Rehoboam, apo ni David. Okay? Si David, ang anak niya si Solomon, then ang anak po ni Solomon ay si Rehoboam. Makikita po natin ang kwento ni Rehoboam sa unang hari, chapter 12, beginning verse 1 hanggang verse 16. Nang namatay po si Haring Solomon, alam natin, ang yaman-yaman ng bansang Israel, nung namatay siya, ang humalili po, ang pumalit, dahil sila ay dynasty, hindi naman sila demokrasya kagaya natin sa Pilipinas. Hinahalal yung mga pinuno. Sila po ay dynasty. Na isasali, na ipapamana po yung pagiging hari. Sumunod po kay Solomon si Rehoboam. Nung pagpapasimula po niya, ang ganda sana humingi po siya ng payo doon sa, yung mga tao kasi lumapit sa kanya, sabi ng mga tao, mahal na hari, dahil doon sa mga pagawain ng inyong tatay, no, build, ano? Build. Yung kasi ang plataforma ni Solomon build. Yung mga tao medyo napapagod, na-exhaust na, humihingi sila ng konting pahinga. Ay, hindi naman sa ayaw nila. Ang ganda nga na nangyayari. Ang ganda nga ng development doon sa bayan nila. Pero sabi ng mga tao, konting pahinga. So ano po ginawa ni Rehoboam? Humingi po siya ng payo sa mga dalawang grupo ng tao, yung mga matatanda at saka yung mga barkada niya. Sabi ng mga matatanda, pagbigyan mo yung mga tao, makinig ka sa kanila. Di ba? At magiging loyal sila sa iyo. Diba? Yun ang sabi po ng mga matatanda Gagawin nila yan ng buong puso at magiging masunurin sila sa iyo, sabi po ng mga matatanda. Yung mga bata-bata, yung mga dabarkads po ni Rehoboam, ang ipinayo sa kanya ay ganito. Ay, yung may tumatawag, sagutin nyo. Ang payo po sa kanya ng mga bata-bata, pre, ipakita mo yung angas mo. Di ba? Ganun Kung sa salitang kanto, pakita mo yung bangis mo. Yung mga tao na yan, pakita mo, ikaw ang you're the one. Ikaw ang bossing. Sabihin mo sa kanila na kung ganito yung ginawa ng tatay ko, mas matindi ako. Di ba? Ganun no? May halong, may halong, sino pinakinggan sa dalawa ni Rehoboam? Yung mga matatanda na punong-puno ng karunungan niya ipinayo o yung mga barkada niya na mga walang kwenta? Kaya pipili kayo ng mga babarkadahin nyo. Hello? Diba? Pumili kayo ng ang mga barkada kaibigan nyo punong-puno ng karunungan. Kasi malaking bagay yung pagpapayo nila. Ang pinili po ni Rehoboam na pakinggan, yung mga barkada niya. Ano nangyari? Nung sinabi po niya sa mga tao na i-assert niya yung kanyang authority, he wants to make a strong impression. That's the word. Strong impression. Pakita mo yung gilas mo, pakita mo yung angas mo. Ikaw ang hari ng tondo. Parang ganun no? Nung sinabi niya sa mga tao na mas magiging mabangis, mas magiging mahigpit, at mas magiging harsh siya kumpara sa kanyang tatay, ang suma total, nahati po yung kaharian. Nagrebelde. Yung dating 12 tribo na nagkakaisa, isang kaharian, nahati sa 2 kaharian. Yung umalis, yung nag-aklas laban kay Rehoboam, 10 na tribo. Yung nanatili lang nakasama niya, 2 lang. Mas malaki yung nawala kaysa doon sa nanatili. It divided the kingdom. Why? Bakit? Nangyari po ito dahil mas pinili ni Rehoboam yung kanyang pride. I-assert yung kanyang authority. Para sa mga church, pastor ako. Yeah? Ganun. Makinig kayo, pastor ako. No? He asserted his own authority and his
desire to make a strong impression sa mga tao. Baliktad ang nangyari sa mga tao. He chose to be heard over listening to the voices of wisdom and the needs of his people. It led to rebellion and ultimately to the division of the kingdom. And from then on, hindi na nakarecover ang kingdom. Yung dating malakas na kaharian ng panahon ni David at Solomon, dahil nahati, humina. And ultimately, several years later, yung northern kingdom na nagrebelde, maging yung kingdom ni Rehoboam, yung southern kingdom, parehas pong nasakop ng mga kaaway, ng mga kalaban. Bakit? Hindi sila nagkasundo. Sa nagsimula, dito po kay Rehoboam. And from then on, their history was a slide downward, a downward spiral. Yung pong nangyari sa history ng bansang Israel. Ano kaya ang lesson nito sa Pilipinas? Sana ay huwag nating tularan yung divided kingdom. Pero mukhang iyon ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. The Philippines is becoming divided and divided as time goes by. Yung mga ipinangakong team unity, hanggang lang pala, hanggang kampanya lang. Diba? Pero we are divided. Why? Because of greed. Because of position, politics. Amen. So pag-pray nating mabuti ang ating bansa, huwag na tayong matulad sa aral ng kasaysayan ng bansang Israel na sa halip na maging matatag, maging maunlad at pinagpala ng Diyos ay talagang tuluyan po silang bumagsak. Nagsimula po ito mga kapatid sa panahon ni Rehoboam. Hindi siya marunong makinig. Sabi mo sa katabi mo, matuto kang makinig. Yan, maging aral sa atin. Tularan natin si Jesus. Huwag nating tularan si Rehoboam. Okay, so ano pong mga takeaways natin? Number 1, we have to pause and pray. Bago ka sumagot, manalangin. Before responding to others, ask God for wisdom and patience. Lord, pikam-pika na ako dito, Lord. At least nag-pray ka. Lord, asar na ako dito. Bibigwasan ko na ba to, Lord? Bibigyan ko na ba to ng right hook at saka left uppercut? We have to ask God for wisdom. And Lord, paano magiging tamang tugon ko na hindi siya lalo pang magagalit, 'di ba? Listen actively to God and others. Isang magandang example dito si Nehemiah. Habang nakikipag-usap siya kay Haring Artaxerxes, nakikipag-usap siya kay Lord. Nagpe-pray siya na, Lord, bigyan mo ako ng karunungan. Ano yung sasabihin ko? Diba? Yung pananahimik, nagkakaroon kayo ng time na makipag-ugnay sa Panginoon. At that very moment, kung hihingi ka ng karunungan, bibigyan ka ng Panginoon. James 1 verse 5, kung sino man ang kulang sa karunungan, humingi siya kanino? Sa Diyos. At siya'y bibigyan ng Panginoon. At wala pang kahalong sumbat, ang sabi po ni Santiago. Ask God for wisdom and patience. Lord, hawakan mo po yung puso ko, Panginoon. Hawakan mo po yung bibig ko. Hawakan mo po yung kamay ko. Dahil kung hindi, Panginoon, baka iba na ang mangyari. No? Seek the Holy Spirit's discernment before responding. Sabi nga doon sa mga bago ngayon, think before you click. Yeah? Bago ka mag-post sa Facebook, bago mo ilantad or ibuyangyang sa publiko yung mga bagay, yung away nyo, wag mong dalhin sa sa Facebook. Lagi ako may nakikitang gano'n eh. Alam ko magkaaway yung dalawa, nagpaparinigan sa Facebook. Ang dami pa namang marites sa Facebook. Mas high-tech na ang mga marites ngayon. Alam mo kung sino yung pinariringgan eh. Alam mo kung sino yung naghahanap ng verse para maipang bato doon sa sabi ko, maganda sana yung intention, naghahanap ng verse pero para maipang boom, maipang pukol. Maling gamit po ng version, mga kapatid. So ito po, mga kapatid, we have to pause and pray. We have to pause and pray. Art po ito, practice the art of pausing and praying. And seek the Holy Spirit's discernment before responding.
Pause mo na. And then pray. Then allow the Holy Spirit to speak. And the next, be present. Ano po ibig sabihin? Baka nga nandun ka, kaharap ka, face to face kayo, pero wala ka talaga doon. You're physically present, but you're mentally, emotionally, or psychologically absent. You have to maintain eye contact. Be attentive. Sabi mo nga, be attentive. Pagkausap ka, tumingin ka sa mata. Pagkausap ko yung tao at lilinga-linga, at alam niyo ibig sabihin? May tinatago. Tama? Tama ba, Ate Babes? Sa psychology? Ang tawag doon, body language. Body language. Ito, may kantang ganun di ba? Pag hindi makatingin ng diretso, may something yon, di ba? Pag nakikipag-usap ka, you have to maintain eye contact. Tabi mo muna ang cellphone. Minsan nakikipag-usap, di ba? Ganun, di ba? Put distractions aside, especially yung gadget. Baba muna yung ginagawa. Minsan pagkausap ko si Jet, sasabihin ko, focus. Yun ang magic word ko lagi sa kanya, focus. Diba? Pagkausap ka, wala muna. No? You give importance to the person you are talking to. Amen? Bigyan mo siya ng pagpapahalaga. Okay? So avoid distraction, put distractions aside, then maintain eye contact. And then, ito po, yan, talagang nandun ka, inuunawa mo, nakikinig kang mabuti sa sinasabi. And then, thirdly, ating takeaway, reflect back. Ano po ibig sabihin nun? Make sure na naiintindihan mo yung sinasabi niya. Paano natin gagawin? Paraphrase. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Ganto. At least nakaklarify mo, naliliwanagan, nagbibigay linaw. Okay? I-paraphrase mo, sabihin mo sa iyong salita. Ang ibig sabihin po, by the way, ng paraphrase, sinasabi mo sa iyong sariling salita kung ano yung idea. Hindi man siya verbatim, ibig sabihin ng verbatim, word for word. Pero kaya mong i-express sa sarili mong salita yung idea ng sinasabi niya. Pag ako yung kausap, pag gano'n ang sabi ko, nakikinig talaga to. Ako kanya, naiintindihan talaga ako. Pero pag gano'n, sa kanyang pagsasabi, iba yung naiintindihan niya, at least may pagkakataon pa kayo na maiayos yun. Malinawan kung ano yung malabo. Sandali, parang hindi ganyan yata yung ibig kong sabihin. Nakukuha niyo po? Minsan meron tayong sinasabi, pero iba ang dating, iba ang pagkakaunawa nung nakikinig sa atin. By reflecting back, by paraphrasing, we give that person the opportunity to clarify. Amen po? Sa pakikinig natin, sabihin mo, tama po ba ang pagkakaintindi ko? Ganito po ba yun? Di ba? So, mas maganda ngayon. So, ngayon, tama, ganyan nga. Or kaya, hindi ganyan. Ganito, di ba? So, yun po ang minsan ay solution lang sa malabong usapan. Amen? Akala mo kayo, hindi naman pala. Di ba? Inabutan ka lang ng chocolate, akala mo nanliligaw na sa'yo. Hello? Friendly lang siya, akala mo kayo na, di ba? Tanungin mo, ano ba tayo? Hello? Di ba? Friendly lang siya, hindi ko ano, iniisip mo. Hello? Wrong interpretation. I have to paraphrase what the other person said to ensure that you understood or understand them correctly. Ito yung exercise na iwasan natin. Ano yon? Jumping to conclusion. Okay yung jogging, okay yung running, lalo cycling. Pero yung jumping to conclusion, iwasan natin. Avoid jumping to conclusions. Diba? I-suspend mo muna yung conclusion hanggang sa, siguro, naiintindihan mo na, marami ka nang narinig. And then, finally, you make a conclusion. No? But practice listening, empathic listening, discernment, pause and pray, be attentive. Amen? Be attentive. Respeto at paggalang sa kausap. And then you have to reflect back. Okay? You have to reflect back sa atin pong pinag-uusapan. Amen po mga kapatid? Seek to understand first and then to be understood. In conclusion,
When was the last time you truly listened to someone without interrupting, without jumping to conclusion, without forming a reply in your mind? Yung lagi kang may sagot. Hindi ka naman nakikinig. Gusto mo lang matapos kagad yung usapan. Sige, para matapos na. Hindi ganun eh. Hindi siya natatapos. Sige, para matapos na. Hindi siya natatapos talaga. Lumalala pa. Okay? So when was the last time? So mga kapatid, humingi tayo ng tawad. So, ganoon. Kung hindi natin na-develop tong skill na to. From now on, from this day onwards, ask God for wisdom. Amen? Tulungan tayo ng Panginoon. Tularan natin si Jesus. Na kahit alam na niya yung sasabihin ng tao, sabi niya sa tao, sa lalaking bulag, what do you want me to do for you? Huwag tayong tumulad kay Rehoboam na hindi nakinig eh. Nahati tuloy yung kaharian. Diba? Apathy. Baligtad. We should develop empathy. So hindi na apathy ang theme song natin. It should be empathy. Empathy. So yun na yung theme song natin. Amen? Amen? James chapter 1 verse 19, be quick to listen, slow to speak, slower to become angry. Puso mo, puso. Yan. Di ba? Ang puso. Amen. Pray tayo mga kapatid. Hallelujah. Lord, ikaw po yung laging nakikinig sa amin. Napaka-pasensyoso mo po sa amin. Napaka-mabiyaya mo po sa amin, Lord. Tulungan mo po kami na i-reflect po yung pag-ibig mo sa pamamagitan ng pakikinig sa iba with humility. Lord, teach us to seek understanding first before seeking to be understood. Unahin namin yung kapakanan ng iba. Unahin namin yung tinig ng iba. Matuto kaming umunawa. Matuto po kaming magpakumbaba. Matuto po kaming salaminin sa aming buhay yung karunungan na ipinamuhay mo, Panginoon. Lord, may we be quick to listen, slow to speak, and slower to become angry. May we reflect the love of Jesus in our hearts, in our lives, every day. May we seek to understand first, then to be understood. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning po. God bless us all.